Matapang na hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos ang China tungkol sa tensyon sa West Philippine Sea sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Laos. Nanawagan din ng Pangulo sa mga kapwa ASEAN leader na madaliin ang pag-aproba sa Code of Conduct sa South China Sea. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Sa ASEAN Leaders Summit sa Vientiane, Laos, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ibang ASEAN leaders si Chinese Premier Li Qiang. Hinamon ni Pangulong Marcos ang Chinese official tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Base sa report ng mga international press, binuksan ni PBBM ang issue ng banggitin ni Li Qiang ang tungkol sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa ekonomiya. Sagot ni Pangulong Marcos, hindi pwedeng ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Hindi raw dapat magpanggap ang mga bansa sa ASEAN at ang China na maayos ang lahat pagdating sa usapin ng ekonomiya sa kabila ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. Kabilang riyan ang ilang insidente ng pangwawater cannon ng China Coast Guard sa ating mga barko. Ayon sa Pangulo, ang ganitong gawain ng China hindi dapat isinasawalang bahala ng international community. Kailangan na raw ng agarang solusyon para hindi ito maulit. Nagkaroon din ng closed-door retreat session ng mga leader ng ASEAN. Hinikayat ng Pangulo ang mga ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at ilegal na aksyon nang hindi niya pinangalan ng external power laban sa isa nilang miyembro. Salungat daw ito sa layunin ng ASEAN na pagbuklurin ng member countries nito. Kung patuloy daw na mananahimik ang ibang bansa, mawawala ng katuturan ang pagbuo ng ASEAN. Nang matanong ang Pangulo tungkol dyan, sagot niya. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Hinikayat din ni PBBM ang ASEAN leaders na aprubahan na ang Code of Conduct sa South China Sea na ang layunin ay magtakda ng panuntunan para tiyakin ang kaayusan at kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakapanghihinayang na walang pagbabago sa pangkalahatang sitwasyon sa West Philippine Sea. Madalas pa rin umanong target ang harassment at pananakot ng Pilipinas. Apela niya sa mga kapwa leader ng ASEAN, mas seryosohin pa ang pagpapahupa ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa security analyst na si Dr. Chester Cabalza, napapanahon ang ginawa ng Pangulo na idulog sa ASEAN countries ang issue ng West Philippine Sea. I think he is braver enough now to send such a statement like that kasi he has experienced it himself under his administration. Pagdating naman sa Code of Conduct, meron daw ibang pwedeng gawin ng Pilipinas. I think even with or without China, you can create your own Code of Conduct now. So it's not up to China because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito talagang walang magiging Code of Conduct. Sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na stable naman daw ang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy daw silang nakikipagtulungan sa ASEAN countries tungkol sa Code of Conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.